Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Lalong tumaas ang chance ng development ng low pressure na minomonitor natin sa silangan at ito ay inaasahan magiging bagyo. May nakikita pang isang sistema sa kanluran na posibleng magpalakas din sa southwest monsoon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, patuloy na nakaaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at sa western section ng Visayas. Dahil dito, nananatiling maulap, maulan at pabago-bago ang panahon sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ilang lugar sa Visayas. Ang pangunahing dapat bantayan ngayon ay ang pabalik-balik na ulan na dulot ng monsoon flow dahil kahit hindi tuloy-tuloy ang buhos sa bawat oras, maaari itong lumakas kapag may panibagong rain band na pumasok mula sa timog kanluran. Sa heavy rainfall outlook ngayong araw, August 17, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, at Zambales. Ang rainfall range na ito ay maaaring magdulot ng localized flooding sa mga mabababang lugar, lalo na kung magtatagal ang ulan o kung mahina ang daloy ng tubig sa mga drainage, ilog at sapa. Sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, posibleng maging pabalik-balik ang pag-ulan sa loob ng period na ito. Sa Zambales, kailangang bantayan ang mga bayan na nasa paanan ng kabundukan at mga lugar na malapit sa baybayin dahil mas lantad ito sa daloy ng southwest monsoon. Pagdating naman ng bukas, August 18, mananatili ang posibilidad ng 50 to 100 millimeters na ulan sa mas malawak na bahagi ng Luzon at Western Visayas. Kasama rito ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Ibig sabihin, ang ilang lugar na apektado na ngayon ay posibleng makaranas pa rin ng panibagong buhos sa susunod na period. Sa Zambales at Bataan, ang kombinasyon ng kabundukan, baybayin at mabababang komunidad ay nagpapataas ng banta ng flash floods at landslides. Sa Cavite at Batangas, maaring maapektuhan ang mga urban areas, baybaying bahagi at mga lugar na malapit sa ilog kapag lumakas ang ulan. Sa Occidental Mindoro at Antique, mas ramdam ang monsoon flow dahil nasa western side sila na mas madaling saluhin ang ulan mula sa timog kanluran. Sa Tuesday, August 19, inaasahan pa rin ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Dito makikita na hindi pa agad matatapos ang maulang pattern dahil ilang lugar ang paulit-ulit na kasama sa rainfall outlook. Sa Tarlac at Pampanga, maaaring magkaroon ng water buildup sa mga kapatagan, kalsadang mababa at lugar na malapit sa daluyan ng tubig. Sa Cavite at Batangas, ang pabalik-balik na ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding kapag sumabay sa mabagal na drainage. Sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique, ang karagdagang ulan ay maaaring magpalala sa epekto ng naunang mga buhos. Mahalagang tandaan na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mountainous at elevated areas. Kapag ang hanging may dalang moisture mula sa southwest monsoon ay tumama sa kabundukan, mas madaling kumapal ang ulap at mas lumakas ang ulan sa matataas na bahagi. Para sa forecast weather conditions, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dulot ng southwest monsoon. Ang occasional rains ay hindi nangangahulugan na mahina lamang ang ulan. Ito ay maaaring pabalik-balik sa loob ng araw, may mga sandaling titila o hihina, pero pwede ring bumalik at lumakas kapag may panibagong rain band na dumaan. Sa mga lugar na ito, may posibilidad ng flash floods o landslides dahil sa moderate to heavy rains. Sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog, mabababang kalsada at mga komunidad na madalas makaranas ng pagbaha. Sa Zambales at Bataan, mas mataas ang concern sa mga lugar na nasa paanan ng kabundukan at malapit sa daluyan ng tubig. Sa Zambales, paulit-ulit itong kasama sa rainfall outlook mula today hanggang Wednesday afternoon, kaya mas mahalaga ang pagbabantay sa accumulated rainfall.
Kapag ang ulan ay hindi man sobrang lakas sa bawat oras, pero bumabalik ng ilang ulit, naiipon pa rin ang epekto nito sa lupa, mga daluyan at mabababang komunidad. Sa Bataan, kasama rin ito sa rainfall outlook mula tomorrow afternoon hanggang Wednesday afternoon, kaya maaaring maging mas sensitibo ang ilang lugar kapag nagpatuloy ang buhos. Ang mga rutang malapit sa slope, mga baybaying bayan, at mga barangay na malapit sa ilog ay dapat bantayan kapag lumakas ang ulan sa loob ng ilang oras. Sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Occidental Mindoro, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, dulot pa rin ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, magiging maulap ang kalangitan sa mga lugar na ito at may posibilidad ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng araw. Hindi sabay-sabay ang ulan sa lahat ng lugar, pero kapag may thunderstorm o rain band na tumama, maaaring maging moderate to at times heavy ang buhos. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods sa mabababang lugar at landslides sa mga matataas o matatarik na bahagi. Sa Cordillera Administrative Region, kabilang ang Benguet, mas dapat tutukan ang landslide risk. Kapag ang ulan mula sa southwest monsoon ay tumama sa matataas na bahagi, mas mabilis lumalambot ang lupa, lalo na sa mga slope na dati nang basa. Sa Benguet, kasama ito sa rainfall outlook mula today hanggang Wednesday afternoon sa ilang period, kaya hindi dapat balewalain ang paulit-ulit na pag-ulan. Sa Ilocos Norte, Batanes, Cagayan at Nueva Vizcaya, maaaring magkaroon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa mga lugar na ito, posibleng mabilis magbago ang panahon mula sa makulimlim patungo sa malakas na buhos, lalo na kung may aktibong ulap na dinala ng monsoon flow. Sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan, ang scattered rains and thunderstorms ay maaaring magdulot ng water buildup sa mga kapatagan at mabababang lugar. Sa Tarlac at Pampanga, kasama sila sa rainfall outlook sa Tuesday afternoon hanggang Wednesday afternoon, kaya kailangang bantayan ang mga kalsadang mababa, mga lugar na malapit sa ilog, at mga komunidad na madaling bahain. Sa Nueva Ecija at Bulacan, kahit hindi sa lahat ng period ay kasama sa rainfall outlook, maaari pa ring magkaroon ng moderate to at times heavy rains kapag may thunderstorm na tumama. Sa ganitong setup, ang ulan ay maaaring hindi pantay-pantay, pero ang epekto nito ay maaaring mabilis kapag tumagal ang buhos sa isang lugar. Para naman sa Visayas at rest of Luzon, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ang ulan sa mga lugar na ito kumpara sa mga may scattered rains or occasional rains, pero nananatili pa rin ang posibilidad ng biglaang buhos. Sa Visayas, mas kapansin-pansin ang epekto sa western section, lalo na sa Antique, na kasama sa rainfall outlook sa Tuesday hanggang Wednesday period. Sa ibang bahagi ng Visayas, maaaring may mga lugar na bahagyang maaliwalas, pero pwedeng biglang kumulimlim at umulan kapag may thunderstorm na nabuo. Kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar. Sa rest of Luzon, ang isolated rain showers or thunderstorms ay maaaring mangyari sa iba't ibang oras ng araw. May mga lugar na hindi makakaranas ng matagal na ulan, pero may ilang bayan o lungsod na pwedeng tamaan ng biglaang malakas na buhos. Kapag may kulog, kidlat at bugso ng hangin, maaaring mabilis lumala ang kondisyon sa isang lugar kahit panandalian lamang. Sa mga mabababang kalsada, lugar na malapit sa ilog, at mga komunidad na nasa slope areas, ang severe thunderstorm ay maaari pa ring magdulot ng flash floods or landslides. Kaya kahit isolated ang ulan sa ilang bahagi, mahalaga pa ring bantayan ang biglaang pagbabago ng kalangitan. Sa Mindanao, ang magiging lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi southwest monsoon ang pangunahing dahilan ng pag-ulan dito, kundi ang lokal na pagbuo ng thunderstorm clouds. Maaring magsimula ang araw na mainit o bahagyang maaliwalas, pero kapag uminit ang paligid at naging unstable ang atmosphere,
pwedeng mabilis kumapalang ulap at magdala ng biglaang ulan. Pagdating naman sa wind and coastal water conditions, sa northern at western section ng Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon ang dagat sa mga baybaying lugar na nakaharap sa West Philippine Sea, lalo na sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, at iba pang western coastal areas ng Luzon. Sa ganitong kondisyon, maaaring maging mahirap ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat, lalo na kung may kasabay na ulan, thunderstorm, at biglaang pagbugso ng hangin. Sa rest of the country, inaasahan ng light to moderate na hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Mas banayad ito kumpara sa northern at western section ng Luzon, pero may posibilidad pa rin ng panandali ang paglakas ng hangin kapag may thunderstorm sa paligid. Kapag may makapal na ulap sa dagat, may kulog, kidlat, at biglang pagdilim ng paligid, maaaring pansamantalang tumaas ang alon kahit nasa slight to moderate ang general forecast. Kaya sa mga coastal communities at biyaheng pandagat, mahalaga pa ring obserbahan ang aktual na kondisyon ng panahon. Ngayon naman, tingnan natin ang posibleng galaw ng mga weather system sa mga susunod na araw. Batay sa ibang weather model, ilang araw mula ngayon ay patuloy na mabubuo at lalapit ang isang low-pressure area sa silangan ng bansa. Kapag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility bilang tropical depression, tatawagin itong Bagyong Neneng. Ang sistemang ito ay nakikitang kikilos pakanluran sa may hilagang bahagi ng bansa at may posibilidad na tumawid sa extreme northern Luzon by next week. Dahil dito, mas mahalagang bantayan ang magiging galaw nito, lalo na para sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte at iba pang lugar sa dulong Hilaga. Sa paglapit ng posibleng Bagyong Neneng, inaasahang muling lalakas ang southwest monsoon. Kapag may tropical system na gumagalaw, malapit sa hilagang bahagi ng bansa, mas lumalakas ang paghila ng hangin mula sa timog kanluran. Ang epekto nito ay maaring maramdaman hindi lamang sa mismong dadaanan ng system, kundi pati sa western section ng Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at bahagi ng Western Visayas. Kaya kahit ang posibleng track ng system ay nasa extreme northern Luzon, maaaring lumawak ang pag-ulan sa ibang lugar dahil sa mas aktibong monsoon flow. Ito ang dahilan kung bakit kailangang bantayan hindi lang ang track, kundi pati ang magiging epekto nito sa southwest monsoon. Halos kasabay ng posibleng system sa silangan, may isa pang sistema na maaaring mabuo sa kanluran at inaasahang kikilos pahilagang kanluran. Sa ngayon, hindi pa nakikitang maglalandfall ang dalawang sistemang ito, pero ang mas malaking epekto nila ay nasa pagpapalakas ng kasalukuyang southwest monsoon na umiiral sa bansa. Kapag may system sa silangan at may system din sa kanluran, mas nagiging aktibo ang daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Pwedeng mas maraming moisture ang mahila papasok sa bansa, dahilan para manatili o lumakas ang mga pag-ulan sa mga lugar na apektado ng monsoon flow. Dahil dito, maaaring manatili pa at lumakas ang pag-ulan sa bansa sa mga susunod na araw. Ang pinalakas na southwest monsoon ay maaaring magdala ng mas pabalik-balik na ulan, thunderstorms, mas makapal na ulap, at posibleng mas maraming lugar na makaranas ng moderate to heavy rains. Sa mga lugar na paulit-ulit nakasama sa rainfall outlook gaya ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas at Antique, mas dapat bantayan ang epekto ng accumulated rainfall. Kapag ang ulan ay bumabalik sa loob ng ilang araw, mas mataas ang banta ng pagbaha at landslides kahit hindi pinakamalakas ang buhos sa bawat oras. Hindi pa rito nagtatapos ang pagbabantay dahil may kasunod pang third system sa malayong silangan. Ibig sabihin, sunod-sunod ang posibleng pagbuo ng mga system sa paligid ng bansa. May low-pressure area sa silangan na maaaring maging Bagyong Neneng, may posibleng system sa kanluran na kikilos pahilagang kanluran, at may panibagong system sa malayong silangan.
Habang nagpapatuloy ang ganitong pattern, maaaring manatiling aktibo ang southwest monsoon sa loob ng mga susunod na araw. Hindi ibig sabihin na pare-pareho ang lakas ng ulan araw-araw, pero may posibilidad na may mga panahong hihina ang buhos at pagkatapos ay muling lalakas kapag may panibagong system na makaapekto sa daloy ng hangin. Kaya sa kasalukuyang pananaw, ang weather pattern ay nananatiling aktibo. May kasalukuyang ulan mula sa southwest monsoon, may rainfall outlook ngayong araw para sa La Union, Pangasinan at Zambales. May panibagong rainfall outlook bukas para sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At may mas malawak na listahan sa Tuesday, August 18 hanggang Wednesday, August 19. Kasabay nito, may mga system sa silangan at kanluran na posibleng magpalakas pa sa monsoon flow. Ibig sabihin, ang susunod na mga araw ay mahalaga sa pagbabantay sa ulan, hangin at kondisyon ng dagat sa bansa.